Paano kung sabihin ko sa inyo na ang lunas sa talamak na sakit, pagod, at mataas na sugar ay nasa loob lang ng inyong kitchen cabinet ngayon? Opo, tama ang inyong narinig. Sanay na tayong tumakbo sa botika sa unang sintoma ng sakit, lumulunok ng tableta ng tila kindi, at naguubos ng pera sa mga kemikal na, sabi nga, nakakagaling ng isa pero nakakasira naman ng iba. Pero sa kasaysayan, may mga tao na mas humaba ang buhay at mas kakaunti ang sakit dahil sa paggamit ng mga bagay na idinadagdag lang natin ngayon sa sabaw para lang bumango. Ngayon, babaguhin natin ang pananaw ninyo tungkol sa pagkain. Tatalakayin natin ang apat na pinakamabisa at pinakamalakas na pampalasa na sa wakas ay kinilala na ng siyensya bilang mas epektibo pa kaysa sa maraming gamot sa botika. Malalaman ninyo kung paano ito tamang gamitin para maging gamot at hindi lang basta pampabango. Handa na ba kayong malaman ang sikreto na itinatago ng mga pharmaceutical giant? Kung ganoon, tara na. Babala, magiging maanghang ito. Bago natin buksan ang mga bote ng pampalasa, balikan muna natin ang nakaraan. Libo-libong taon na ang nakalipas, ang mga pampalasa ay mas mahal pa sa ginto. Dahil dito, nagkakaroon ng mga digmaan, nadiskubre ang mga bagong kontinente, at naitatag ang mga imperyo. Ang mga sinaunang manggagamot sa India at China ay walang alam sa ibuprofen o antibiotics. Pero alam na alam nila kung paano pigilan ang pamamaga o pumatay ng impeksyon. Sa sistemang Ayurveda, ang mga pampalasa ay itinuturing na kaluluwa ng pagkain at pangunahing instrumento ng pagpapagaling. Matagal na naging mapagduda ang modernong siyensya sa mga tinatawag nilang pamamaraan ng lola. Ngunit nitong nakaraang mga dekada, gamit ang mga mikroskopyo at matitinding clinical trial, napilitan ng mga siyentista na aminin mayroong hindi kapanipaniwalang biochemical power na nakatago sa mga pulbos at ugat na ito. Lumalabas na ang kalikasan mismo ang nag-impake rito ng daan-daang aktibong compound na gumagana ng magkasama in synergy kasama ng ating katawan at hindi laban dito. At ngayon, paghihimay-himayin natin ang apat na kahanga-hanga na ito. Simulan natin sa tinatawag na hari ng mga pampalasa na sa Asya ay kilala bilang ginintuang diyosa. Ang tinutukoy natin siyempre ay ang turmeric. Siguradong nakita nyo na ang matingkad na dilaw na pulbos na ito na kayang kulayan ang halos lahat ng mahawakan nito. Pero ang tunay nitong kapangyarihan ay wala sa kulay, kundi sa active compound na tinatawag na curcumin. Isipin nyo, isa itong molekula na may kakayahang pumasok sa loob ng bawat cell ng inyong katawan at literal na i-deactivate ang pinagmumula ng inflammation or pamamaga. Ang chronic inflammation ay tinatawag na tahimik na mamamatay tao na ugat ng karamihan sa mga modernong sakit mula sa arthritis at problema sa puso hanggang sa Alzheimer's. Napakabisa ng curcumin na sa ilang pag-aaral, ikinumpara pa ang epekto nito sa mga matitinding anti-inflammatory drugs. Pero wala itong panganib na makasira sa lining ng inyong sikmura. Hindi ito salamangka, kundi purong biochemistry. Pero talakayin natin ng mas malalim kung paano nga ba nakakaapekto ang turmeric sa ating utak. Nakakamangha, pero ang curcumin ay may kakayahang itaas ang level ng isang espesyal na hormone sa utak na tinatawag na neurotrophic factor. Parang komplikado pakinggan, pero isipin mo na lang, ito ang nagsisilbing pataba para sa ating mga neuron. Tinutulungan nito ang utak na makabuo ng mga bagong koneksyon at protektahan naman ang mga dati nang nabuo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa mga bansang araw-araw nilang ginagamit ang turmeric,
gaya ng India, mas mababa ang kaso ng demensya at Alzheimer's disease kumpara sa mga bansa sa kanluran. Nagbibigay ito ng pag-asa na ang pagdaragdag ng spices na ito sa ating diet ay makakatulong upang mapanatili ang linaw ng ating isip hanggang sa pagtanda. Nakasanayan na nating isipin na ang mga nerve cells ay hindi na kayang mag-recover or mag-regenerate. Pero pinatutunayan ng dilaw na spice na ito na may pag-asa pa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sakit ng katawan, ang ating mga kasukasuan. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagigising araw-araw na masakit ang tuhod o likod. Ang rayuma o arthritis ay talagang laganap na. At dito, muling lumalabas ang luyang dilaw o turmeric bilang natural na sagot. May ginawang pag-aaral sa mga pasyenteng may rheumatoid arthritis at talagang namangha ang mga doktor sa resulta. Ang grupo na uminom ng curcumin extract ay nagpakita ng mas magandang resulta sa pagbawas ng sakit at pamamaga kumpara sa grupo na gumamit ng karaniwang gamot laban sa pamamaga. Isipin mo, maaari ka na lang magdagdag ng masarap na rikado sa ulam mo sa halip na lunukin ng tableta na nakakapinsala sa atay. Hindi ba't isa itong himala ng kalikasan? Pero may isang malaking catch or detalye na tinatahimik ng karamihan at ito ang dahilan kung bakit madalas tayong madismaya. Ang totoo, ang curcumin ay napakahirap ma-absorb ng ating katawan kung mag-isa lang ito. Kahit pa magkutsara ka ng turmeric, dadaan lang yan sa sistema mo at wala kang gaanong mapapala. Para ma-activate ang superpower ng curcumin, kailangan mo ng isang susi. At ang susi na yan, walang iba kundi ang ordinaryong black pepper. Naglalaman ito ng piperine, isang compound na nagpapataas ng absorption ng curcumin ng 2,000%. 2,000%. Dagdag pa riyan, mahilig din sa taba o fats ang turmeric. Kaya, kung gusto mo talaga ang therapeutic at nakagagaling na epekto nito, at hindi lang siya pangkulay sa kanin, palagi mong ihalo ang turmeric sa isang kurot ng black pepper at isang kutsara ng olive oil or coconut oil. Ito ang golden rule na nagpapalit sa simpleng pampalasa at ginagawa itong epektibong gamot. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang bida sa ating listahan. Kung ang luyang dilaw o turmeric ang hari, ang luya naman ang tapat niyang kapatid. At saka, magkapatid talaga sila dahil galing sila sa iisang botanical family. Kilala ang luya sa kaniyang matapang at maanghang na lasa at diyan mismo sa anghang na iyan nakatago ang kaniyang buong lakas. Ang pangunahing sangkap na umaaksyon diyan ay ang gingerol. Isa itong napakalakas na antioxidant. Nakaranas na ba kayo ng pagduduwal or pagkahilo sa biyahe? Kalimutan nyo na ang mamahaling gamot na pampahilo na nagpapaantok lang sa inyo. Mas mabilis at mas epektibo ang luya. Ginagamit na ito ng mga mandaragat sa loob ng maraming siglo para hindi nila maipakain sa isda ang kanilang kinain at kinukumpirma ng modernong pananaliksik. Kahit maliit na piraso lang ng luya, kayang pakalmahin ang pinaka nagwawalang tiyan, maging ito man ay seasickness or morning sickness. Pero hindi lang pala tiyan ang kayang kalmahin ng luya. Isa siyang tunay na panlaban sa sakit. Mga nag-eehersisyo, makinig kayong mabuti. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkonsumo ng luya ay nakakabawas ng malaki sa pananakit ng mga kalamnan pagkatapos ng matinding training. Hindi ito agad-agad na gumagana tulad ng isang injection or shot. Pero kapag ginawa mo itong regular, paunti-unting aalis ang sakit araw-araw. At para sa mga babae, ito talaga ang sagot, ang
clinical trials ay nagpatunay na ang ginger powder ay kasing epektibo ng mga sikat na painkillers mula sa butika para sa pananakit ng tiyan tuwing may regla. Isipin nyo, walang chemicals, walang side effects sa tiyan. Puro benepisyo lang ng natural na ugat. Talagang mas pinangalagaan tayo ng kalikasan kaysa sa anumang laboratorio. Pag-usapan natin ang kinatatakutan ng marami, ang cancer. Siyempre, hindi natin pwedeng ipangalandakan na ang luya lang mismo ang panlunas sa cancer dahil iyon ay irresponsable. Pero aktibong pinag-aaralan ng siyensya ang isang substance na tinatawag na 6-gingerol or 6-gingerol na matatagpuan sa hilaw na luya. Ipinapakita ng mga laboratory research na ang compound na ito ay may kakayahang lumaban sa cancer. Kumbaga, parang hinaharangan nito ang pagdami ng mga masasamang sela. Nakakuha sila ng mas kapansin-pansing resulta, lalo na sa mga pag-aaral na may kinalaman sa kalusugan ng ating bituka. Ang regular na paggamit ng luya ay nakakatulong magpapaba ng inflammatory markers sa malaking bituka at ito ay maituturing na napakagandang pag-iwas or preventive measure. Ito na yung punto kung saan masasabi nating ang kinakain mo na mismo ang nagiging sandata at panangga mo. Ano nga ba ang pinakamahusay na paraan para lubusan nating mapakinabangan ang luya? Siyempre, ang sariwang ugat nito ang pinakamahusay. Pwede mo itong gadgarin na lang at ilagay sa tsaa. Pero may sikreto ako. Huwag mo agad itong bubuhusan ng kumukulong tubig. Hayaan mo munang lumamig ang tubig, mga 80 degrees Celsius, para manatiling buo ang mga bitamina at essential oils nito. Lagyan mo pa ng lemon at kaunting pulot-pukyutan at tiyak na magiging immunity boost balm ito. Lalo na ito sa panahon ng ubo at sipon. Ang luya ay may epektong pampawis or diaphoretic effect na literal na nagpapalabas ng virus sa katawan dahil pinaiinit ka nito mula sa loob. Kung nararamdaman mong may sakit ka na, ang ginger shot ay mas mabilis makapagpatayo sa iyo kaysa sa mga pulbos na gamot na puno lang ng asukal at paracetamol. Ang pangatlong pampalasa sa listahan natin, naamoy mo ba? Amoy comfort. Yan, amoy tinapay, amoy pagkabata. Pero sa likod ng matamis nitong amoy, nagtatago ang walang awang pamatay sa mataas na asukal. Yan ay ang cinnamon. Pero mag-ingat kayo, hindi lahat ng cinnamon ay pare-pareho. Kadalasan, yung mabibili natin sa mga murang pakete sa grocery ay cassia or Chinese cinnamon. Isang imitasyon ng totoong cinnamon. May benepisyo rin naman ito, pero kapag nasobrahan, maaari itong makasira sa atay dahil sa taglay nitong kumarin. Ang tunay at mas dekalidad na cinnamon ay ang Ceylon. Mas mahal ito, mas pinong amoy, at ang stick nito ay may layered o patong-patong na istruktura. Kung balak mong gamitin ang cinnamon para sa kalusugan o panggamot, hanapin mo talaga ang Ceylon. Dapat nakasulat sa pakete ang Cinnamomum verum asti. Kaya, ano ba talaga ang superpower ng cinnamon? Ito ang pinakamatalik na kaibigan ng mga diabetic at ng sinumang nagsisikap magpapayat. Ang cinnamon ay may kakayahang dayain ang ating katawan sa mabuting paraan, syempre. Ginagaya nito ang aksyon ng insulin, kaya mas mabilis na kinukuha ng mga cells ang glucose mula sa dugo. Ang resulta ng mga pag-aaral ay talagang nakakagulat. Ang paggamit lamang ng kalahating kutsarita ng cinnamon bawat araw ay kayang magpababa ng blood sugar level ng 10 hanggang 29%. Napakalaking porsyento niyan. Para sa mga taong may pre-diabetes or insulin resistance, ito ay maaaring maging isang game changer. Isasaboy mo lang ito sa iyong oatmeal o kape sa umaga at ang katawan mo ay gagana ng maayos.
Sinusunog ang asukal sa halip na gawin itong taba. Hindi lang yan, ang cinnamon ay bantay rin ng ating puso. Alam nating ang sakit sa puso ang numero unong pumapatay sa buong mundo at karaniwan nating sinisisi rito ang kolesterol. Pero alam nyo ba, nakakatulong ang cinnamon na ibaba ang level ng LDL or yung tinatawag na masamang kolesterol at triglycerides. Pero hindi naman ito ginagalaw ang mabuting kolesterol, pinapanatili nitong stable. Parang nililinisan ng mga tubo ng ating daluyan ng dugo o yung mga ugat natin. Kapag regular kang gumagamit ng cinnamon, pinapanipis nito ang iyong dugo at pinapaganda ang circulation. Simpleng gawi lang ito, pero sa pangmatagalan, maaari ka nitong iligtas mula sa atake sa puso o stroke. At aminin natin, mas masarap pa itong kainin kaysa sa pagdaan sa mahigpit na diet o pag-inom ng mga gamot tulad ng statins na maraming side effects. May isa pang kamanghamanghang benepisyo ang cinnamon. Ang kakayahan nitong labanan ang bakterya at fungus. Sa katunayan, ginagamit na ang cinnamon oil sa loob ng maraming siglo bilang panggamot sa mga sakit sa respiratory system. Sa mga pag-aaral, nakita na napipigilan ng cinnamon ang paglago ng masasamang bakterya kahit pa yung delikadong tulad ng Salmonella o E. coli. Kaya tinatawag din itong natural na preservative or pampanatili. Kung lalagyan ng cinnamon ng pagkain, mas tatagal ito at hindi agad masisira. Sa loob naman ng ating katawan, malaki ang tulong nito para labanan ang Candida, isang uri ng yeast o fungus na kadalasang dumarami dahil sa labis na pagkain ng matatamis. Kaya, kapag nagdagdag ka ng cinnamon sa iyong dessert, hindi mo lang binabaan ang glycemic index nito, kundi tinutulungan mo pa ang good bacteria sa iyong tiyan na maging handa at malakas na lumaban. Ang ikaapat na panlasa ay ang munting higante ng matinding kalusugan, ang clove. Karamihan, alam lang nila itong patpat na isinasaksak sa orange tuwing bagong taon or di kaya'y idinadagdag sa marinade ng mga atsara. Pero magugulat ka dahil ang clove pala ay walang iba kundi ang absolute world champion pagdating sa dami ng antioxidants. Mayroon tayong tinatawag na ORAC scale. Ito ang panukat kung gaano kalakas ang isang pagkain na labanan ang free radicals. Sa sukatang ito, tinalo ng clove ang lahat ng kalaban. Nilalampasan pa nito ang blueberry at maging ang mga goji berries. Ang clove ay parang pinagsama-samang kabataan dahil ang mga free radicals ang sumisira sa ating mga selula at nagdudulot ng pagtanda. Pero ang clove ay nagbibigay ng matibay na pananggalang. Kung nakaranas ka na ng matinding sakit ng ngipin, marahil narinig mo na ang payo ng umuya lang ng isang piraso ng clove o sibuyas. At hindi ito gawa-gawang kwento lang. Ang langis na makukuha sa cloves ay mayaman sa eugenol, isang compound na kumikilos bilang natural na anesthetic, pampamanhid at matinding antiseptic. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng mga dentista ang mga eugenol-based na gamot bilang pangunahing sangkap. Hindi lang ito nagpapahupa ng sakit, pinupuksa rin nito ang bakterya na namumuo sa loob ng bibig na siyang sanhi ng cavities at sakit sa gilagid. Gusto mo ba ng laging sariwang hininga at malulusog na ngipin ng walang kemikal? Nguyain mo lang ang isang buong butil ng clove. Pagkatapos kumain, imbis na chewing gum, siguradong papatayin nito ang lahat ng mikrobyo at sabay pa nitong patitibayin ang iyong gilagid. Pero ang klabo ay hindi lang sa bibig gumagana. Dumadaloy pa ito, papunta mismo sa ating tiyan at bituka. Isa ito sa pinakamalakas na panlaban
sa parasites na makikita sa kalikasan. May kakayahan din ang klavo na tunawin ang balat ng itlog ng parasites, isang bagay na hindi kayang gawin ng maraming ibang herbs. Kung gagamitin ito kasama ng iba pang gamot, nakakatulong ito na tuluyang linisin ang katawan mula sa mga hindi imbitadong bisita. Bukod pa riyan, pinapalakas din nito ang paggawa ng digestive enzymes, kaya't mas madali nating matunaw ang mabibigat na pagkain at mawala ang sakit dahil sa kabag. Kung sakaling sumobra ka sa kainan, lalo na tuwing may handaan, ang tsaa na may klavo ay mas makakapagligtas sa iyo kumpara sa anumang enzyme supplement. Gayun din, ang cloves o bunga ng sibuyas ay maituturing na pinakamahusay na kaibigan ng inyong atay. Ang atay ang ating pangunahing panala, filter, at patuloy itong sinasalakay ng mga lason mula sa pagkain at sa kapaligiran. Ipinakita ng mga pag-aaral sa hayop na ang eugenol mula sa cloves ay nakakatulong magpabawas ng pamamaga sa atay at nakakasuporta pa sa paggaling mula sa cirrhosis. Siyempre, hindi ito dahilan para maglasing at sumubo ng clove bilang pulutan, pero ang pagdagdag nito sa inyong diet ay napakagandang suporta para sa isang organ na nagtatrabaho ng 24/7. Nakakabawas ito ng oxidative stress, kaya nagiging mas malaya ang paghinga ng atay at mas nagiging epektibo ang pagtatrabaho nito. Ngayon, dumako naman tayo sa usapang kaligtasan dahil seryoso itong mga pampalasang pinag-uusapan natin. Tandaan ninyo, ang sikreto ay nasa tamang dami, ang labis ay nakakasama. Ang mga pampalasa ay concentrate or purong sustansya. Huwag ninyong kakainin ng mga ito ng pakutsara, umaasa na gagaling mo kayo sa isang araw lang. Para sa turmeric, ang normal na dami ay mga isang kutsarita lang bawat araw. Sa cinnamon naman, huwag lalampas sa isang kutsarita, lalo na kung cassia variety ito. Ang luya ay ligtas, pero kung sosobrahan, baka mag-cause lang ng acid reflux or heartburn. Samantala, ang cloves ay lubos na makapangyarihan. Kailangan lang ninyo ng 2 o 3 buong butil bawat araw. At ito ang pinakamahalaga. Kung kayo ay buntis, nagpapasuso, or umiinom ng blood thinners, kailangan ninyong kumonsulta sa inyong doktor. May posibilidad na palakasin ng mga pampalasa ang epekto ng inyong gamot. Siguro, iniisip mo ngayon, paano ko ba isisingit lahat ng yan sa kinakain ko araw-araw nang hindi naman ako makocomplicate? Huwag mo nang gawing komplikado. Gumawa ka ng sarili mong magic jar. Paghaluin ng turmeric, luya at cinnamon sa pantay na sukat at lagyan ng kaunting black pepper. Pwede mong idagdag itong pinaghalong ito sa iyong pang-umagang smoothie, sa oatmeal, o kaya'y ihalo lang sa maligamgam na tubig at lemon. 1 minuto lang yan, pero siguradong magpapasalamat sa iyo ang katawan mo dahil sa energy boost, mas malinaw na kutis at magandang digestion. Tungkol naman sa cloves o kayo'y gabay, mas maganda kung hiwalay mo itong gagamitin, ihalo sa tsaa o sa mga putahing karne dahil napakatapang at napakadominante talaga ng lasa nito. May isang sikat at maalamat na resipe na pinagsasama ang bisa ng mga pampalasa at ito ang tinatawag na golden milk. Kadalasan itong iniinom ng mga yogi at ng mga taong nabubuhay ng matagal. Narito ang paggawa nito. Magpainit ng 1 basong gatas. Pwedeng plant-based o di kaya ay regular na gatas. Lagyan ito ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw or turmeric, 1 kurot ng paminta, 1 hiwa ng luya, at 1 patpat ng kanela. Hayaang lumamig ng bahagya. Sa kalagyan ng kaunting ghee o virgin coconut oil at honey, ayon sa gusto mo. Inumin ang eliksir na ito bago matulog. Hindi lang ito masarap,
Nagpapakalma ito sa ating sistema ng nerbiyos, nagpapagaling ng mga pamamaga na naipon sa buong maghapon, at sinisigurado nito ang malalim at nakakabawi ng lakas na tulog. Subukan mong gawin ito sa loob lamang ng 1 linggo at tiyak na mapapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong pakiramdam. Masyado tayong naghahanap ng komplikadong sagot sa mga simpleng problema. Sa tingin natin, ang kalusugan ay magastos at napakasalimuot. Pero ang kalikasan ay sadyang matalino. Ibinigay na niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Ang 4 na pampalasa na ito, kurkuma, luya, kanela at klabo, ay ang maliliit na susi para sa malawak na kalusugan. Subok na ang bisa nila sa loob ng libu-libong taon ng kasaysayan at sinusuportahan pa ng makabagong agham. Abot kaya sila ng lahat at halos wala pang presyo kumpara sa mga gamot. Ngunit ang pinakamahalaga, ibinabalik nila sa atin ang responsibilidad sa ating sariling kalusugan. Mag-umpisa sa maliit na bagay. Magdagdag ng kaunting kalusugan sa iyong plato ngayon at bukas ang iyong katawan na mismo ang sisingil ng pasasalamat sa iyo. Kaya mga kaibigan, nailabas na natin ang lahat ng sikreto. Ang akala nating simpleng pampalasa lang pala sa pagkain ay isa palang pinakamalakas na sandata laban sa sakit at pagtanda. Pinapawi ng turmeric ang pamamaga, nire-restart ng luya ang ating digestion at immune system, kinokontrol ng kanela ang blood sugar, at pinoprotektahan naman ng cloves ang ating mga cells mula sa pagkasira. At ang pinakakagulat-gulat, sabay-sabay silang nagtutulungan para lalong lumakas ang bisa. Hindi lang kayo kumakain, ginagamot ninyo ang sarili ninyo sa bawat subo. Pero tandaan, ang mga pampalasang ito ay hindi magic wand na bubura sa lahat ng taon ng masasamang gawi sa isang iglap. Ito ay isang gamit na gagana lang kung gagamitin ng regular. Subukan ninyong isama ang mga ito sa inyong diet, kahit man lang sa loob ng 1 buwan, at obserbahan ang pagbabago. Nawala ba ang sakit? Dumami ba ang inyong enerhiya? I-comment yan. Maraming salamat sa inyo at natapos ninyo ang panunood. Kung naging kapakipakinabang ang video na ito, paki-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at syempre, pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong video tungkol sa sikreto ng kalusugan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pampalasang ito ang meron na sa kusina mo at paano mo ito ginagamit? O baka naman may sarili ka pang sikretong recipe? Ibahagi yan sa comments. Gumawa tayo ng encyclopedia ng kalusugan ng magkasama. Hanggang sa susunod na video.